pa na to about kay VP ma'am sa iyang pagdagan pagka-presidente ma'am. Padayon lang yung tagsuporta no, namo na kay kita ganamon. Padayon lang yung tagsuporta kay Vice President VP Sara. Arong 2028 has a president kay aron yung taon usab na ang ato ang dagat sa administrasyon karon labi na. Ako isol isa sa mga biktima sa krimen sa iyang brutal nga kamatayon. I hope na sa kadaugan ni VP ato na nang i-claim sa 2028 na si VP Inday mahimog yung presidente. Yes ma'am no. Ma'am regarding sa imong igsoon nga case ma'am, kamusta na ma'am? Actually, sama sa kong giingon, ang administrasyon kayo lahit ra gyud sa una nga si Tatay Digong pa. So mo na I hope nga dili magkawalang pag-asa, dagan gihapon kayo ang justisya sa konsol karon. Unta nga abot jud sa panahon nga si Vice President VP na ang presidente makabot na gyud ang tinuod nga justisya para sa konsol sa Kapitan Dudong Bocol Jr. Okay ma'am Karen, daghang salamat no. Ma'am, mensahe na lang sa lahat sa tanan nga kaning nagmahal sa imong igsoon na si Kap Dudong. Ako no, magpaabot ko sa tanang suporta, nagpadayon og ampo o panawagan og justisya para sa akong kasukon, as Kapitan Dudong Bocol Jr. nga daghang salamat sa imong suporta. Hilabi na nga dili na lang gyud suporta sa para sa akong igsoon ang among nadawat ni suporta sa among pamilya tanan. Sa panag-ampo ninyo, matag adlaw, salamat kay sa tanan sa inyong suporta. Padayon lang gyud ka o panawagan lang to dili makabot ang hustisya sa akong igsoon. Kanan lang, kan kaniyo salamat. Salamat ma'am. Daghang salamat God bless. ma'am. Sir, no, sir, regarding kay VP Sara sir no, nga nag-declare siya nga mudagan siya president. Unsa imong message sir? So ang akong message na panahon na gyud karon nga mo-support kita sa politiko nga matinabangon sama ni Inday Sara Duterte for president. Kay nasayod ta tanan no nga siya maayo ang iyang tubong para sa tuwa. So ako manawagan ko sa tanan no, sa tanan nga mga katawhan diri sa tibuok kalibutan no, especially sa Pilipinas. So atong suportahan tanang mga OFW, tanang nagtrabaho sa gobyerno, tanan nga mga kuan nga buboto karong 2020 election, atong suportahan si Inday Sara Duterte. Kay siya ang tinuod nga public servant sa tuwa, kay siya nagunahuna para sa tuwa, siya naigugma sa tuwa, ug wala siya yung mga halong nga mga pangawat, nga mga panglimbong nga nahitabo. Siya gina-educate yun niya lalo-lalo na mga kabataan nga para mamaayo ang atong dagan diri sa Pilipinas. Ug siyempre ako si pobreng Macaulay charity vlogger, siyempre taga Butuan City. Kung adto mo sa Butuan City, I'm also running for congressman. So adto mo gusto jud kay nga honest. So si pobreng Macaulay financially motivated na naa na, so ang ako gusto ko ma-proud si Sara Duterte kung ako may congressman, if I'm elected, unsa iyahang mga mando para sa mga katawan atong mga isundon. Tapos syempre, we have to be honest because we believe in God. So mauna siya mga idol. No? So daghang salamat sa inyo mga idol. Mauna akong panawagan mga idol. Suportahan niyo nato si Inday Sara Duterte kasi siya ang mubago ang dagan diri sa Pilipinas. Ug suportahan sa nato ang uban nga mga politiko basta maayo nga walay halong pangawat, lalo na ako sa pobreng Makaluoy. Dili ko ganahan anak kanang pangawat. Kung ako mahimong congressman sa Butuan, palayason ako na makawatan because baga na sila gnaong. Dili na mayong image sa imong city. Kung ikaw mahimong public servant sa imong city, then mangawat ka, wala kay naong pakita sa mga katauhan kung inanang imong batasan. Kung gusto mo mudagan, kung mangawat na mo sa gobyerno, panglayas mo, ayaw na nyo ituloy. So kanang mga maayong tumong sa gobyerno mudagan, then continue doing this. We have to be inspiration sa kabataan. Daghang salamat mga idol. Sir, last ko sir, message nimo kay Tatay Digong sir nga hantod karon nga pasahig sir. So ang message na ko kay Tatay Digong, idol kay taka, we love you so much, love kay taka because dako kay kagtabang, lalong-lalo na sa mga sundalo, lalo-lalo na sa mga PNP. Ang future sa ilang pamilya, imong gi-secure. Salamat kayo, imong gipadako ang ilang sweldo. Wala ni mo sila pasagdi ang imong gi-promise sa ila, imong yung gitupad. O sa tanan pang uban, imong gihatag ng mga tabang, wala kay huna kundi gugma sa katawan. So, ang aming message ko pag aming idol, love kay ka na mo. Let's pray na hinaot pa nga makauli na ka sa Pilipinas because we miss you Tatay Digong and we love you so much. Sir, daghang salamat sir. Sir, daghang salamat kayo. Thank you sir. Okay. Hello, may hapon na Dok Richard Mata na Dok. Unsay may istorya niyo about sa imong pamilya nga nakaamon karon daw dito sa hate daw? Kahit katulong yung masakot na biktima. Siyempre kita nag-respeto kita
mga biktimang nagitawag. Daghang salamat ug maayong hapon asa kabalay mo murag matulay Ang karon nga dili na presidente si Tatay Digong, daghan gihapon ang vigilante killing sa mga adik. Magpadayon gihapon. Pasabot dili nato pwede nga ibutang kay Tatay Digong ang mga isyu bahin ana. Kay hantod karon nga wala na sa Tatay Digong, daghan magyapong patay bahin sa mga adik, bahin sa mga pusher. Kay even sa other countries, sa Mexico, magbanggaan na yung mga sila gihapon kung kinsa gyud ang mabilin ana nila, because ana nga business is a very dangerous business. At atong irespeto kung sila maingon nato nga biktima. But for me, Tatay Digong is a hero. Tatay Digong ang gusto ra gid niya nga malinawon ang ato ang nasod. Ako usa ka tong bata pa ko, si Tatay Digong dili pa siya mayon diri. First year high school ko, ang first cousin nga babae gilugos, gipatay. At tiniyo na siya nag-eskwela. First year pa ko ato nga high school, siya first year college. Mao ako, lain gyud ang akong pananaw sa mga adik o mga pusher. Kaya ang naglugos sa akong igagaw, adik. Wala na sa saktong panghuna-huna. Mao na di gusto ni Tatay Digong ngang mga babae dili kalakaw sa kalsada kay pasikwaon, lugoson, patsyon. Dili sala ang gibuhat ni Tatay Digong nga hadlokon kini sila. Kay ingon ni Tatay Digong di man sila kasabot kung ingnan o kanang ihatag sa inyo ang revised penal code. Di man nakasabot sila. Pero mingon si Tatay Digong pamatsyon tabo, makasabot sila. Pero dili na to pwede ipreso si Tatay Digong base lang sa iyang mga tulong. Kung gusto nila ipreso, adunay ebidensya. Walay ebidensya nga napakita dito sa The Hague. Ang pinaka-ebidensya niya, ang mga recorded speeches niya, mga videos, di man na ebidensya. Teknik na ni Tatay Digong para makuha ang atensyon sa tao. That's why love kayo sa tao, kay the way mag-speech si Tatay Digong lahi. Makuha niya ang tao, mahatag niya ang message. So dili gid angay si Tatay Digong mag-ipreso, angay gid siya na ibalik. Actually, nakita naman tanga before pa aning pre-trial, nag-ingon naman, nag-paging naman ang ICC nga aduna pa pong mo ebidensya diha. Gini nanawag sila sa social media kay kulang ang ebidensya. Siguro ilang gitanaw ang ebidensya, pandamay mga speech naman eh. Nya kadto kay matubato nga isugo daw siya nga mupatay, nagipangutan nakapatay na kasir ay wala pa. Laot sa naman klase na. Asa ebidensya, ang tinuod nga ebidensya na ay pirma si Tatay Digong nga kani ang inyong kamatsyon, na ay video si Tatay Digong nga siya ang nipusil. Wala man. Mas daghan pag ebidensya kanang sa mga North Korea or sa mga Africa nga managpatay ang mga Kristiyano diha. Mao nay dapat pangdakko nila. Nay ebidensya kay Tatay Digong wala siya gibuhat ana. Siyempre tinuod adunay patay nganuman, aduna po'y mga pulis nga adik. Siyempre pag pinagsanay na sila kay para dili sila matukan na sila adik pod, sila pod pusher pod kay nanay kusog kaayo nga leader. Pero ebidensya nga si Tatay Digong wala, puro lang yun ni siya politika kay kusog ra kay Tatay, di nila makaya sa balot. Kaya kay nganla nila nga ipriso si Tatay Digong. Pero diha sila nagkamali. Kay ngano siguro na feel na nila ron masigsaw bali-bali ang Ginoo aduna gyud sa tuwa. Wa gyud ipasagdahan si Tatay Digong. Naa siya gihapon naghatag og kanang pag-asa sa tuwa. So dili siya angay dito og daghan dito niya. Kanang mga hina ang ilahang analysis, ang atake sa prosecutor. Siguro nakingon sila, hinay siguro ni Skopman kay nagbike ra man eh. Nagbike ra, nagbisikleta ra. Right kay Skopman, ipakita na ordinaryong tao. Wa siya naka Mercedes-Benz na itong simple ra kaayo. So gipainan lang mga attorney nga hinay man pud kaayo, natingala sila ron nga
world class when di ay ning scope man. Di mabangbang, di yun mabangbang, dirty believe yun kay ko. So, I do believe kung wala lay binayran na diha uli ni Tatay Digong. Dako ba ang chance na to nga makagawa si Tatay Digong diri sa baka uli diri sa atong Pilipinas? Kung basihan nato sa presentation ni Kaufman o sa ebidensya nga gihatag sa kalaban, uli man gyud, klaro man gyud nga uli. Galing lang kabalo ko kay Inday Sara, BP Sara ningon siya nga wa naman ni nagdahom. Kasabot man gud si BP Sara na ay under the table ni. Siyempre kung ay under the table, maski daog ka, ipadaog ang kalaban. Pero di lang ta magdanang di mawadan lang tag pag-asa. Kaya ang Ginoo mo bago man gihapon sa ngatanan. And sama ra ni sa kay Jonah nga gikaon sa whale. Katong barko nagtingala nga dako kayong storm. Atong singon sila nga ikaw siguro nagdalas baha diri sa storm. Gipaambak si Jonah gikaon sa whale. Gi-rescue gihapon, giadto gihapon sa land. Ako pananaw, nagkagubot ron ang ICC. Pagsulod ni Tatay Digong, giatake silang Putin, giatake silang Trump. Kaya ano man, si Trump o si Putin, murag na lahian sila sa dagan sa ICC ron nga. Kung sa may problema na ni sa Tatay Digong, inyo mangikuha sa tupad, dakpon po ninyo mga presidente ni. Gagi-imit sila. I do believe, kana nga init sa ilang ilang ginahuna ron. Wa may klaro bitaw init sa bitaw, no? Ipauli na lang nato ni Tatay Digong kay para kay Putin o para kay Trump makarelax sila. Mura bag dito sa barko nga hawa ang storm. So I do believe ilan ang ginahuna ron. Kung wa may ibiling sa ngano idugay pa man ni. Kita ra no initan, di na ta ka-withdraw ani. Ako mga anak di na ka-withdraw. So I do believe kung ma-release sila sa Tatay Digong, makahagol sila. Nadili man mi anak yun. Kung wala ibiling sa amo magyung paulion, I do believe that will happen. Dok, kaning sa kapag bulgar sa 18 Marines sa 18 ex-Marines no, nagiingon nila nga naaday $2 million nga di umanoy gihatag pato sa ICC. Unsa may maingon nimo komento nimo ana Dok? Well, dako kayo ang chance na pinupod. Si Trillanes may sigig hinambog. Siya man ang nakabalos tanan. Tingala jud ko ani ba not elected pero nakabalos tanan niya. Dako na sila. Nanay i-release na warrant. Naanay mga ICC karon. Sa knowledge sa aning Trillanes. Pero confident gid siya nga naanay mga ICC. Nag-investigar na. Asa man siya kabaluan nga di man siya kanang elected. Karon nga nang gawas ni makasabot na kay ikaw rin nagpundo sa hotel, ikaw nagpundo sa pagkaon, ikaw nagpundo sa sakyanan. Mauna sila. Believe kay ita nga ano kay ang mga believe kay sa siyang sarili nga sulod-sulod sa ICC, picture-picture nga. Nakasa ba ning tawhanan ni? So, kahingan lang kung suko siya ning 18 Marines, dimandaha. Ano ko ng 18 Marines, dimandaha daw ni. Dimandaha daw ni, ready naman sila. So, kana tong hangyo kay Trillanes, idemanda sila or ipatawag sila sa Supreme, ipatawag sila diyan sa Kongreso, sa Senado. Maminaw ni, i-prove sila nga mali. So kaning mensahe na lang nato sa mga ni ato diri ni Tambong og kay BP Inday Sara og sa ISD 2028 movement. Sa mga nagtambok, salamat kaayo, nakita gid namo ang inyong higugma sa Duterte. Kay ngano, grabe man pud ang paghigugma ni Tatay Digong og sa Duterte sa tuang sa ISD atong suportahan ni kay solid gid ni si Marma Sanggit, Commissioner Marma Sanggit, siya din unang niluhod kay Tatay Digong sa una. Hindi mo kalimot ana nga nakumbinsi sa Tatay Digong para mudagan. So the same Marma Sanggit, siya ang head aron sa ISD. Ato ning suportahan kay aduna ni vision po ni BP Inday Sara. Si BP Inday Sara, ingon na siya nga mudagan siya. Kita gyud nag-back up kaniya. So atong ipadayon ang atong pag-ampo niya, especially karong mga impeachment nga magbaliktad na ning silang tanan. O siyempre ato pong iampo ang sakto nga Vice President. Ask God for wisdom kay ang Ginoo ra gyud makahatag og wisdom. And we believe that 2028 ato na ni ug daghan gyud mga preso nga mga buaya karong 2028.
Dok, ready na ba sa 2028? Ikaw, ready na ba ka sa 2028? Para Akong giingon, kung ingon ay ingon ni VP Sara nga ako i-appeal ko niya, ready. Pero ako ginaagad yun ko kay VP Sara. Kay, although ginauban ako ni VP Sara, mga tulig abroad, mga OFWs, ginapaistorya ko niya before siya mo istorya. Pero may mga si VP Sara na i-line up ko, ready ko. Pero di ko una niya siya po na. Salamat, Doc Richard Mata. Salamat.